Magandang araw. Ang ating pong topic ngayon ay prayers and devotions, the holy wounds of Christ. So, ang kailangan po natin ay ang crucifix. So, nasabi ko naman din po na sa bawat bahay ay requirement ang crucifix. So, kasi po, dahil sa Holy Wounds, ang ating topic, sa pag magpipray po, kailangan ng crucifix as reminder ng paghihirap at pagsasakripisyo ng ating Panginoon para sa atin. Alam niyo ba na wanted kayo dahil ang sabi ng Panginoon, I look for one who can console me and I found none. So, noon pang panahon, kasama pa niya ang mga apostol, ay nag-ask na siya ay samahan sa gabi ng kanyang paghihirap. So, ang tanong, may tumugon na ba? Siguro merong isa or hindi natin alam, pero hanggang ngayon, hanggang sa pagpapakita niya kay Blessed Mary Magdalene o St. Clare, nag-ask pa rin siya. Sabi nga na, I look for one who can console me and I found none. Baka naman ito ay makakatulong sa atin dahil 'di ba ang only way nga ay ang daan patungo sa ating Panginoong Jesus ay ang kung saan pinagdaanan niya, kung saan siya dumaan. So, it is the only way, the way of the cross. So, ito po yung mga prayers. Kasi, para maging fervent ang ating pagmamahal sa Kanya, kailangan damayan natin siya. Diba? Pag may kaibigan kayo, ang tunay na kaibigan, sa hirap at dusa, kasama, diba? Ganon din. Kailangan ating samahan na ating Panginoong Jesucristo, patunay ng pagmamahal natin sa Kanya, at bilang pagbabalik ng Kanyang pagmamahal sa atin, hindi man natin mapantayan, in our own little way, ay maibigay natin sa Kanya ang nararapat na pasasalamat. Is, diba, nag-ask siya sa mga apostles ay Holy Thursday. So, tayo rin, every Thursday, ay nag-ask siya na at least 1 hour. Makabuo tayo ng 1 hour pagsaala-ala ng kanyang hirap doon sa may halamanan ng Gethsemane. Yun. Ang unang prayer ay tungkol sa Holy Face. So, meron tayong number 1, the Golden Arrow Prayer. Ang Golden Arrow Prayer ay ang yung sa mga blasphemy, sa mga kaya sabi nga niya kay Saint
Mary of Saint Peter na ang golden arrow prayer ay isa, diba, yung lance, tinusok yung kanyang tagiliran. So, diba, masakit yun. So, ang naman na golden arrow ay sweet, parang sweet, siya, yung mga pain niya ay nagiging sweet. Pag sinasambit natin ang golden arrow prayer. So, ang ang golden arrow, may the most holy, most adorable, most incomprehensible, and unutterable name of God be always praised, blessed, loved, adored, and glorified in heaven, on earth, and under the earth, by all the creatures of God, and by the Sacred Heart of our Lord Jesus Christ in the most holy sacrament of the altar. So, lahat tayo na creatures ay tinatawagan magbigay parangal at pupuri sa ating Panginoong Hesukristo at sa Panginoong Diyos. Ayun. So, meron naman Chaplet of the Holy Face. Lahat po ng prayers na to ay nasa Google at nasa YouTube. So, ito po ay ang mga panalangin makakapagtulong upang lalo pang mag-alab ang ating damdamin para sa Kanya. At malay nyo, balang araw, isa kayo sa maging mga saints. Wanted. Kasi diba ang mga saints nasa langit na, sino ang susunod? Diba? So, wanted kayo para maging susunod na saints. Ayun. So, dito tayo sa Chaplet of the Holy Face. Arise, O Lord, and let your enemies be scattered, and let them that hate you flee before your holy face. Ayun. At ang sabi naman niya, whoever gazes upon me already consoles me. So, masdan mo lang pala ang holy face ng ating Panginoon ay kinokonsole mo na siya. Ayun, ay ang mga promises ng chaplet ng Holy Face ay ino-honor na yung 5 wounds ng ating Panginoon. Tapos, ina-ask natin, nihiling natin ang triumph ng kanyang Holy Church kasi, diba, pinapersecute. O bakit lagi ang ang Catholics ang laging pinapersecute? Kasi, this is the true church na itinayo ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon. So, ito, devils hate, arise, O Lord. Sinabi mo lang, bawa, may inaatake ka, sabi mo, arise, O Lord, let your enemies be scattered. So, magpi-flee na agad ang devil. Ito yung promises. Conversion of sinners. Appeasement of God's anger, o yung galit nating Panginoon, di ba? Alam niyo naman, mga bagyo, mga So, isa ito sa makakapagpalis na kanyang galit. Performance on the office of Veronica. Para tayong ginawa din natin yung ginawa ni Veronica noon. Careful souls disfigured by sin. Para din doon sa mga sinners. So, pag pinipray mo to, nananalangin ka rin para sa mga sinners, conversion ng sinners. Defense before the Father. Yun, pag namatay ka, ipagtatanggol ka niya sa harap ng Ama. Obtainment of desire, yung mga pinapanalangin mo, ay ibibigay. Beholding holy face in heaven.
irradiation of divinity, at final perseverance. Building of holy faith, siyempre kapag nasa parang kapag nagdadasal ka, o di ba pag nangungumunyon tayo, nagiging kamukha natin ating Panginoon. So, yun, nagiging kamukha natin ating Panginoon sa Kristo. Tapos, irradiation of divinity. Anong ibig sabihin? Yun na yun. Yung nagra-rise ang parang, di ba, sanctifying grace mo. So, nagbo-burn ka na hanggang maging ka ng parang maano na sa divinity, irradiation of divinity. So, malapit. Isa ito sa way kung masipag ka sa pagiging saints. Ayun. At final perseverance. Alam nyo na final perseverance, diba? Sa huling araw ay makakapiling mo ang Panginoon. Yun. Diba? O pangalawa, chapter holy face, number 3, the shoulder wound of Christ. So, meron na tayong golden arrow, chaplet of the holy face. So, kasi, para titingnan lang ang crucifix. From head to hanggang kanyang mga 5 wounds. So, pag-venerate sa kanyang 5 wounds, sa paghihirap na pinagdaanan niya. So, ito na. So, chapter of the holy face. Tapos, the shoulder wound of Christ. Ito sa shoulder wounds naman, ay ang nakausap na ating Panginoong Jesus, si Saint Bernard of Clairvaux. Tinanong niya, Panginoon, ano ang pinakamasakit mong wounds? Ang sagot ng Panginoon, ito ay ang aking shoulder wounds na hindi nalaman ng mga tao. Tapos, yun, may promises din. Ang shoulder wounds. At kada pinipray mo ito, ay meron kang indulgence. So, kada pray mo, meron tong 3,000 years na indulgence. So, straightway, itong medyo konti lang, di straightway to heaven ka na. Pero, yun, 3,000 years, pero may magdadasal ka ng 3 Our Father, 3 Hail Mary. Pero, kung dadasalin mo to everyday, at may 3, magdadasal ka ng 3 Our Father, 3 Hail Mary, 3 Glory Be, ay magkakaroon ka ng full remission of sins. So, sa iyong pagpanaw ay maaaring straight to heaven ka na. So, hindi ba? Parang ang dali, no? Straight to heaven na. Ano pa? Saan ka pa, diba? Dito ka na. Ayun. So, dito tayo, the shoulder wounds. Alam niyo yung shoulder wounds. My Jesus, meek Lamb of God, I, a miserable sinner, salute and worship the most sacred wound on thy shoulder, on which thou didst bear thy heavy cross, which so tore thy flesh, and laid bare thy bones, as to inflict on thee an anguish greater than any other wound of thy most blessed body. I adore thee, O Jesus most sorrowful. I praise and glorify thee, and give thee thanks for this most sacred and painful wound, beseeching thee, by that exceeding pain and by the crushing burden of thy heavy cross,
to forgive me all my mortal and venial sins, and to lead me on towards heaven along the way of the cross. Amen. So, ayun. So, meron ng yun, show the wound of Christ. Number 2, yun. Number 4, Sacred Heart of Jesus Chaplet. Ayun. Alam niyo ba na ang marriage na tinatamasa natin ngayon ay ang marriage na pinaghirapan na ating Panginoong Yesus noong siya ay nakabayubay sa krus. At hanggang ngayon, dahil hindi naman siya bound ng time at space, hanggang ngayon ay patuloy siyang nagdurugo para sa atin dahil tayo daw ay mas makasalanan pa kaysa noong panahon ni Noah, noong ginunaw ang mundo. So, ayun. Ang Sacred Heart of Jesus Chaplet, gagamit ka lang ng Holy Rosary Beads. Yun. Tapos, ang Sacred Heart naman, tuwing promise siya na kung makakapagsimba ka ng 9 every first Friday, 9 consecutive first Fridays with the Holy Eucharist, diba? Kailangan nasa state of grace, pag itong mga basta nasa state of grace na para effective. Yun. Tsaka yung mangungumunyon, kumpisal at kumunyon ay hindi na maiimpyerno. Yun ang promise ng ng Sacred Heart. Yun. Gamit ka lang ng Holy Rosary Beads. Tsaka dadasalin din ang acts of reparation to the most Sacred Heart of Jesus. Dahil masyado nang masyado tayong makasalanan, nakakalimutan pa siya. So, yung acts of reparation of the Sacred Heart of Jesus every day. Itong mga prayers na ito, pwede mong i-schedule, bawa Monday, Tuesday, ganon, para ma-pray mo lahat ng devotions, kasi ilang ng devotions to? 9, 10, o 11 devotions. So, inisa ko na lang kasi regarding ito sa Holy Wounds of Christ. Ayun. Siyempre, kailangan masipag, diba? So, ang mga saints, diba? Halos kaunti na lang ang tulong nila dahil sa pagpipray. Baka naman, diba? Ayun. So, dito tayo sa number 5, the Rosary of the Holy Wounds. Ayun. Rosary of the Holy Wounds, gamit din ng ordinary na rosary beads. Ayun, Sacred Heart of Jesus pala, madali lang din. Sacred Heart of Jesus, I trust in you. Diba? Sacred Heart of Jesus, may salvation. Sacred Heart of Jesus, I implore and I love you more and more. Tapos sa mga beads na yon, Sacred Heart of Jesus, I trust in you.
Yun lang. Doon, every 10 mysteries, Sacred Heart of Jesus, I trust in you. Sacred Heart of Jesus, I trust in you. Yun. Tapos sa glory, doon yung Sacred Heart of Jesus, I implore that I may love you more and more. Yun. Yun lang, kadali. Sacred Heart of Jesus, I trust in you. Ganun lang kadali ang chaplet ng Sacred Heart. So, ang Rosary of the Holy Wounds, rosary beads din. At meron itong 150 promises. So, Google, hindi ko na may isa-isa. Kung gusto nyong malaman, Google nyo na lang kasi napakarami. Ang sabi, syempre, ang sabi na ating Panginoong Jesus, how greatly I long for an army of praying souls who will intercede for all those whom I wish to rescue from the night of their godlessness, for their sins and guilt. Oh, that all who know the prayer of my merciful love might shed up their prayers and pleading to heaven, so that the gifts of grace from my sacred wounds can be available to all. So, wanted ka talaga. Diba? O, nag-aas ang ating Panginoon ng army of praying souls. Army, kailan marami. O, hindi pwede magturo ka na naman. O, paano kung wala, lahat nagturo, di wala. O, diba? So, madali lang din ang Rosary of the Holy Wounds. Ayan ha. Nag-aas ating Panginoon, kailangan na ng army of praying souls para yung kanyang mercy ay maraming makapag ng kanyang mercy maka-avail. O diba, para yung mga sinners, conversion of sinners, yun, at saka yung kanyang grace. Yun, madali lang din ang Rosary of the Holy Wounds. O, diba, Eternal Father, I offer you the wounds of our Lord Jesus Christ to heal our souls. So, yung to heal our souls natin, souls ng mga sinners, at ang souls ng holy souls in purgatory. Yon. So, sa isang prayer, marami ang makikinabang. Ayun. So, kailangan talaga fervent. Kailangan talaga wanted nga kasi, di ba? Ayun. So, ang ating 6 prayers ay ang Flame of Love Prayer to the 5 wounds. So, dito naman, kailangan ang crucifix. So, reminder pala ha, pagbibili ng mga crucifix, kailangan cautious. Bibili ng mga religious items kasi alam nyo naman, may mga demonic, so pipili kayo ng maganda, maayos. Hindi kailangan ng maraming decorations kasi minsan doon pa nagtatago yung mga minsan may mga ahas or so kailangan maging cautious. So sa crucifix kailangan ay may inri. Yon, tsaka syempre pogi. Kasi ang isa sa ng demonic ay ginagawang mukhang witch yung mga faces. So kailangan maging cautious kasi
para hindi tayo masalisihan ang kalaban, di ba? Ito sa St. Benedict, ito, inano pa namin, ginugel pa yung mga letters kung kompleto. Ayun, so talagang kailangan sasaliksikin yung mabuti. Tapos ipapabless. Importante, ipapabless. Ayun. So, flame of love prayer to the holy wounds. Yun, we kiss the wounds on your sacred left hand. O tapos, ikikiss mo ang crucifix. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Yun lang, 5 wounds. So, ganun lang kadadali, di ba? You kiss the wounds on your sacred left hand. You kiss the wound on sacred right hand. You kiss the wound on your sacred left foot, on your sacred right foot, and we kiss the wound on your sacred side. Yun lang. Tapos, in the name of the Father. O, diba? Madali. Ang dadali naman hindi naman mahirap. Okay din, diba? Madadali. So, nasa sa atin na lang ang pagbibigay ng time, ang pagmamahal, at ang paggawa ng paraan kung paano makakalapit sa ating Panginoong Hesukristo. At ang isa pang most effective, kung madadasal sa harap ng Blessed Sacrament. O ngayon, di ba, kung hindi makakapunta sa church, sa simbahan, ay merong Blessed Sacrament sa cellphone, online. So, hindi puro Facebook. May points pa kayo makukuha sa Facebook, diba? Dito na lang. Ayun, baka maging saints ka pa, ay saint, diba? Tapos, ayun, ang sabi ng ating Panginoong Jesus, I do not ask you for many I do not ask you for many prayers, no? I simply want your hearts to be with me. Come, above all, to Blessed Sacrament. So, yun nga din sinasabi ko. So, naghihintay ating Panginoong Hesukristo sa Blessed Sacrament. At, yun nga, hindi mo kailangan may sabihin ng marami. Doon ka lang, mag-stay ka lang sa Kanya. Para isang kaibigan lang din, na sa oras ng dusa, ng paghihirap, at sa oras din ng saya ay kasama ka. Diba? Hindi mo kailangan may sabihin. Ayun. Pero syempre, itong mga prayers na ito, makakatulong. Minimum na lang yung wala kang sasabihin. Pag talagang hindi ka makapunta, sabihin mo, kasi wala akong hindi ako marunong mag-pray. So, doon ka lang, titig ka lang sa Blessed Sacrament. Ka na, yung parang nag-pray ka na rin. So, ang Panginoon ang bahala. So, pero dito sa mga prayers na to, yun nga, prayers para sa sarili natin, para sa mga sinners, at para sa Holy Soul. So, na to, damay-damay na to, di ba? Yon. Ang sumunod ay ang chaplet, ang pang 7, chaplet of the precious blood of Jesus. So, ito yung medyo mahaba-haba kasi 12 beads siya. Parang rosary, kaya lang 12 beads. It composed of 12 beads. Ako, gumawa na lang ako. So, pwede kayong umorder sa umorder na lang. Gawa na lang kayo. Ito, meron siyang tag 12 beads. Ito pala. Ayan, 12 beads. So, ito yung Glory Be.
ginawa ko na lang ito 10 para magagamit mo sa Holy Rosary, sa ibang prayers. So, ito, para sa mga Sacred Heart at saka sa Holy Face, kasi tagsi-6 yun. Dito, di ba, Holy Rosary, tsaka yung mga chaplet, Holy Wounds, Immaculate Heart, ano ba? Basta yung mga pang rosary beads. Tapos, ito yung pang 12, dinagdagan ng 12 para sa Holy Wounds. So, ayun, gawa, order na lang, tapos ipa-bless, di ba? Order ng mga beads, tapos gumawa na lang kayo. Ayan. Ito para sa Holy Wounds. So, pag lumalakad ako, ito lang ang dala ko para wala akong dalang maraming rosary. So, all in one. Yon. Ang sa Precious Blood naman, ang ano lang doon, Precious Blood of Jesus, save us and the whole world. So, effective na Precious Blood. Yun din, para sa, yun nga, para sa atin, sa sinners, at sa holy souls, kasama na doon. So, ang promises ng Precious Blood. Ito, ang promises ay protection for evil attacks. Ayun, protection of 5 senses, protection from sudden death, yung mga pagkamatay ng biglaan, ability to drink the precious blood 12 hours before death, ability to see the 5 wounds 24 hours before death, answered prayers, many wonderful miracles, destruction of secret societies, and freeing souls from bondage. Yun yung, di ba, minsan may mga addiction na hindi mabitawan. Ayun. Salvation from purgatory for many souls. Teaching the way of precious blood. Mercy for those who have mercy on precious blood and holy wounds. So, kung yung mercy doon sa kung naaawa ka sa holy wounds ng ating Panginoon at sa kanyang precious blood, ay kakaawaan ka na rin. At ang last ay may 4-year indulgence for those who teach, doon sa magtuturo. So, yon ng holy wounds, magpo-propagate ng kanyang holy wounds. So, ayun. So, ang next, chapter the precious blood, yung 8, itinuro ko na yung sa Our Lady of Sorrow. Syempre, pag ang ating Panginoong Jesus ay nung siya ay nakabayubay sa krus, ay nandoon ang kanyang ina. At ngayon, pwede nating samahan ng mahal na ina sa ilalim ng krus ng ating Panginoong Jesucristo. So, ayun. Our Lady of Sorrows, number 9. 15, Our Father, at 15, Hail Mary, for the secret torments of our Lord Jesus Christ. So, dati hindi ko to alam. So, ngayon, alam nyo na ang ating Panginoong Jesus ay mayroong 15 secret torments na inireveal niya kay Blessed Mary Magdalene of Saint Clare. Yun. So, dalawa tong 15 Our Father at 15 Hail Mary. Isa sa secret torments at isa para sa holy wounds. So, dati akala ko isa lang yon, yung
Saint Bridget, yung revelation niya kay Saint Bridget at saka kay Blessed Mary Magdalene. So, magkaiba pala. So, dito muna tayo sa secret torments. So, 15 secret torments. Ito isa-isahin ko 15 secret torments of our Lord Jesus Christ. Kasi, yun nga, secret nga. Kaya alamin natin, di ba? Number 1, they fastened my legs with rope and dragged me over the staircase with no setting cellar. So, tinali yung kanyang paa at hinila sa hagdan papunta sa cellar. Yun. Kasi doon siya naghihintay ng magdamag. Number 2, they took off my clothing and stung my body with iron joints. So, hinubaran siya at pinagtutusok yung kanyang katawan. They attached a rope around my body and dragged me on the floor and then threw me from wall to wall. So, inano din siya, tinalian ng rope, tapos hinila, maiyak tayo. Kasi, yun na nga, hinila siya from end to end. So, yun, na nakatali. So, nakaano siya sa sahig, nakabagsak. Ayun. Number 4, they hang me on a wooden ring with a loose knot from which I slipped and fell to the ground. Overwhelmed with this torture, I wept tears of blood. So, tignan nyo kung gaano ang pagdurusan niya na lumuha na siya ng dugo. So, tapos tayo, happy-happy lang, di ba? Hindi pwede. Kasi, kailangan natin alalahanin ang ating Panginoong Hesus na nagdusa. Ayun. Number 5. They tied me to a post and pierced my body with various tools and weapons. So, tinali pa siya sa post at yun, pinagtusok uli. Pierce my body. Yun, sinugatan siya. Number 6, they struck me with stones and burned me with blazing embers and torches. So, inano pa siya ng bato, pinalo ng bato at pinaso. Number 7, then they pierced me with all sharp spears, tore my skin, flesh, and arteries out of my body. Yun. Yung, siguro ito yung sa scourging kasi sa scourging, pagpalo daw sa kanya ay sumasama na ang kanyang laman at balat doon sa yung ginamit na panglatigo sa kanya. Number 8, they tied me to a post and made me stand barefoot on a heated metal sheet. So, pinatayo siya sa isang mainit na metal. Number 9, they crowned me with an iron crown and wrapped my eyes with the dirtiest possible rags. Yun, ang akala natin ay yung crown of thorns niya na, 'di ba, halaman. So, may una pa lang crown of thorns na pinagamit sa kanya. Yun ay ang iron crown with thorns. Yun, tapos inanuhan pa yung mata niya tinakpan yung mata niya ng basahan, ng maruming basahan. Yan, they sat me on a chair with pointed nails, causing deep wounds in my body. Yung kanyang upuan ay pinaupo siya sa upuan na may mga pako, pointed nails.
Number 11, they poured on my wounds molten lead in tar, and after this torture, pressed me again on a nailed chair, so that the nails went deeper and deeper into my flesh. So, pagkatapos siyang pinaso na naman siya ng mga lead. Tapos, prines siya sa chair na may pako. So, para bumaon lalo sa kanya yung yung pako. So, isa sa mga pag-aaral sa pag-aaral dun sa Shroud of Turin na ito, na nakikita nila na namamaga ang buttocks ng ating Panginoong Hesukristo. Siguro dahil nga dito sa pinaupo siya sa chair of nails. Yan, number 12. To shame and torment me, they drove needles into the holes of my uprooted beard. So, yung beard niya, yung bigote niya, binunot. Tapos, akala natin binunot lang. Yun pala, nilagyan ng needles. Pinalitan ng needles. Yung mga, yung mga nabunot sa kanyang, beard. Day 13, they threw on me a cross and tied me so tightly that I could hardly breathe. So, itinali siya sa cross na halos hindi na siya makahinga. Yan. When I fell to the ground, they stomped my head. One of them stepped on my chest, then took a thorn from my crown and drove it into my tongue. Nung pasanan niya ang krus, tuwing madadapa siya, ay tinatapakan yung kanyang ulo, at ang isa doon ay may tumapak sa kanyang dibdib, at kumuha ng thorn doon sa kanyang crown, at itinusok sa kanyang dila. Ayun. O, number 15, they poured into my mouth the most immodest excretions, as they uttered the most infamous expressions about me. Then they tied my hands behind my back and let me out of jail with strikes and blows. So, yon. May mga ibinuo sa kanyang bibig na mga immodest excretions. Yun. Tapos, yun nga, yung ano-anong mga infamous expressions, diba, ng mga blasphemies na sasabi sa kanya. So, dito tayo sa 15 torments yun. Dito naman tayo sa number 15 Our Fathers, 15 Hail Marys uli, para sa Holy Wounds, revealed to Saint Bridget of Sweden. So, ang nakausap ni Saint Bridget ang ating Panginoong Jesus at tinanong niya, ilan ang lahat ng wounds na natamo mo? At sumagot ang ating Panginoong Jesus na 5,480 wounds. So, kung nagpe-pray ka ng 15 Our Fathers at 15 Hail Marys every day, within 1 year ay mabibigyan mong salutation ang every wound sa ating Panginoong Jesus. So, ang promises naman ito ay ang promises ay ito, precious blood. So,
makita. Sulat ko kasi. Sulat, ah, promises ng Holy Wounds. Saan ba sinulat? Ito, promises. Ito kung meron kayong yung mga Holy Souls na gusto nyong makalaya. 15 Holy Souls from his lineage would be delivered from purgatory. Kung ito ay mapipray mo ng 1 year, 15 Our Fathers and 15 Hail Marys, within 1 year, ay may 15 souls na makalalaya sa purgatory doon sa iyong lineage. Ibig sabihin, sa iyong mga kadugo. Yun. Tapos, 15 souls from his lineage would be preserved from grace. So, 15 ng kamag-anak mo naman ay sa grace. Yung, di ba, yung sanctifying grace, malilinis sila. Tapos, number 3, 15 sinners from your lineage ay mako-convert. So, doon yun sa lahi mo. Sa lahi ng makakabuo ng 15 Our Fathers, 15 Hail Marys within a year. Yun. The reciter would attain the first degree of perfection. Ayun. Congratulations. Pag nakabuo ka, ito ang pangako ay ang first degree of perfection. So, possible, diba, na makalinya doon sa mga saints. Pwedeng maging banal. So, basta, diba, may sanctifying grace, baptize. Kailangan baptize at may sanctifying grace. Yun, proper disposition of morality. Ayun. Pwede na, diba? Congratulations. So, ito yung katuparan ng, diba, para maging saved. So, first, the reciter would attain the first degree of perfection. Number 5. The reciter, 15 days before death, would Jesus' body and blood, may receive 15 days bago ka mamatay, makaka-receive ka ng body and blood. Ayun. Tapos, number 6, the reciter, 15 days before death, ay makakaano ng contrition of sins. Magsisisi ka ng kasalanan mo. Ayun. Para, siyempre, para nga pagdating mo doon, pagdating ng huling araw mo, ay diretso ka sa heaven. Ayun. Jesus would place the sign of the cross before the reciter for protection from enemies. Ayun. Kasi diba, pag may mga harassment, so, ito, maglalagay ng sign of the cross ating Panginoong Jesus for protection for enemies. At last, at time of death, Jesus would come with Mary, receive the reciter's soul, and forgive all sins. Wow! Diba? Saan ka pa? So, ito ang mga pangako na ating Panginoong Jesus. So, diba ang ating Panginoon ay Word Divine. So, ang mga
syempre, isa sa kailangan para mag-work ang kanyang promises ay ang iyong faith. Faith sa kanya at sa mga pinangako niya. Ayun. Kailangan ng faith. Ayun. Up. And the last prayer ang the ultimate chaplet of the most holy Trinity. Ayan. Glory, honor, madali rin. Glory, honor, and praise be to the great eternal God. Rosary beads din. Yun. Ito, reparation to para sa mga blasphemy, sa mga insults. Lahat na reparation para sa mga sinners. Ayun. Chaplet of the most holy Trinity. So, tignan ko may promises pa. Kung nakuha ko ba? Meron. Promises of the most holy Trinity. Chaplet. Madali lang to yung most holy. Yun nga. Glory, honor, and praise be to the great eternal God. 10. Tapos glory be. Tapos glory, honor, and praise be to the great eternal God. 10. Yun, ganon. Diba? 10 lang. Diba ang dali? Glory, honor, and praise be to the great eternal God. 10. Tapos glory be. Tapos glory, honor, and praise be to the great eternal God. Ang dali lang. Diba? Tapos divine praises lang sa huli. Ang prayer niya. Diba? At, diba ang sabi, makasabi ka lang ng isang glory be ay malaking bagay na para sa iyong kaluluwa. Paano kung chaplet pa ang masabi mo at everyday pa? Saan ka na makakarating nun, diba? Sa heaven. Diba? Yun, chaplet of the most holy Trinity. Ito, promises. The conversion and profound desires for holiness, love, and insatiable hunger for the Eucharistic bread during this life. Totally becoming a Eucharistic person. So, yun. Yun na yun. Dito na lang tayo sa becoming. Becoming a Eucharistic person. Ang haba. Conversion. At profound desire. Yung habang lalo kang lumalapit sa Panginoon, di ba, nagbo-burn ka, habang lalo kang lumalapit, lalo kang umaano yung desire mo, lalo kang nag-aalab. Ayun, ang kanyang pagmamahal sa kanya. Ayun, number 2. 4 na promises ang to. Conversion up to the 4th generation and the release of their relatives in purgatory. Wow! Diba? Conversion up to the 5th generation. Diba yung mga sinners na mga kaano mo? Hanggang 5th generation pa. Grabe, hindi. Ngayon ko lang na ano to. Diba? And release of their relatives in purgatory. Diba? Pray tayo ng pray para sa holy souls. Ito pala, ang dali. Diba? Number 3. They will intercede so that even the stubbornest sinners may be converted and become chosen souls as apostles of the Sacred Heart in these end times. Yun. So, they will intercede para yung mga matitigas ang puso, matitigas ang ulo, matitigas ang puso ay mag-convert at magiging chosen apostles of the Sacred Heart in these end times. Kasi alam niyo naman sa end times, kung nababasa nyo, kung ano ang dadanasin. So,
Ayun. So, kailangan ngayon pa lang magpipray na tayo para sa end times. At ang mahal na birhen ay laging papaabot na kanyang messages ng conversion of sinners. So, paano mako-convert ang sinners? Through prayers. So, nung nanawagan ang mahal na ina sa mga pagpapakita niya sa Lourdes, sa Fatima, sa La Salette, at sa iba pa niyang mga pagpapakita. Ang tanong, may tumugon? Sino kaya ang tumugon? Diba? Dahil, kaya ang sabi nga is, enough na ang pagpapakita, kaya hindi na ano nila na muling magpakita ang mahal na ina dahil naibigay na ang mga messages. So, nasa sa atin naman ngayon ang pagtugon. So, para mag-convert ang mga sinners ay wanted ka, diba? So, hindi lang ako, hindi lang siya, tayo. Sama-sama tayo, diba? Army of souls na upang mailigtas ang world, diba? Oh. So, ang fourth, whoever prays it will obtain peace in his heart and patience to atone for his sins. Ayun. So, ayun po ang ating ngayon topic. So, marami po ito. Gusto nyo, i-play nyo na lang ulit yung video na ito para ma-remind yung pagkakasunod-sunod, or titingnan nyo lang ating Panginoon mula ulo hanggang paa, Chaplet of the Holy Face, the Sacred Heart, the Holy Wounds, the five wounds, yun, ang kanyang precious blood, Holy Wounds, precious blood, at ang syempre nasa paanan ng mahal na ina para sa 7 sorrows, kahit 7 Hail Marys every day. Yon. Tapos ang Chaplet of the Most Holy Trinity. Ayon. So, yun ang final para sa Most Holy Trinity sa pagbibigay papuri. Yun. Glory, honor, and praise be to the great eternal God. Lahat ng papuri ay sa ating Panginoon na siyang nagmahal ng lubos-lubusan sa atin, na kahit ang kanyang anak ay ibinigay. Alam niyo ba bakit ang Panginoong Jesus ang kanyang ibinigay? Dahil sa pagmamahal niya sa atin, ayaw niyang tayo'y masaktan. So, kaya pinili niya ang kanyang anak na maging pang-alay para sa ating mga kasalanan, upang kahit isa sa atin ay walang mapahamak. Ayun. So, ayun po. At ang lahat ng players po na ito, kung gusto nyo pong bisitahin ang playlist, nandoon po iyon, makakatulong sa inyo, at para pwede nyo ngang, yung sinabi ko kanina, i-schedule, halimbawa, yung pang Monday, pang Tuesday, pang Wednesday, Thursday, Friday, para lahat mabigyan ang parangal ang Holy Wounds, at makuha natin ang mga promises. Diba? So, andyan po sa sa playlist, or lahat naman po ng ito ay nasa Google. Lahat ng prayers ay nasa Google. Ayun po. So, ayun po ang ating ngayon topic.
So, sakto po, nag-isang oras. So, ayun. Marami pong salamat at magandang araw at God bless po sa ating lahat. Bye-bye!